Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang mixing istorya na ibabahagi namin sa inyo. Ako si Jason. Nasa edad 30 ako noon na ako'y palari na makapagtrabaho sa ibang bansa. Hindi ko natutukuyin kung saan ito. Siguro, nakadalawang taon din ako sa abroad nang malaman kong nag-abroad din ang pinsan kong si Loisa at doon din siya napadpad mismo sa lugar ko. Hindi kami gaanong ka-close noong mga bata pa kami dahil lumaki ako sa province at siya naman ay sa Maynila. Nagkikita lang kasi kami kapag may family reunion. Sa lahat ng pinsan ko, masasabi ko na isa siya sa mga may kakaibang ganda. Simple at cute, kahit na hindi siya matangkad, pero nabiyayaan naman ng magandang mukha. Nagulat na lang ako isang araw nang may tumawag sa cellphone ko at sinabi nga ni Loisa na andito din siya para magtrabaho. Bali kami lang naman dalawang magkamag-anak ang nandito sa abroad noong time na yun. Minsan, madalas siyang pumasyal sa akin sa boarding house ko na open naman sa mga bisita. Hindi naman ganon kahigpit ang company accommodation namin, kaya malaya siyang nakakapunta sa amin kung kailan niya gustuhin. Sa una naming pagkikita ay nagkumustahan lamang kami. Minsan, wala akong pasok sa trabaho ko, kaya tinawagan ko si Loisa. Hello Loisa, kumusta ka naman? Ayos naman. Eto, medyo homesick pa rin. Alam mo na, hinahanap-hanap ko pa rin ang buhay Pinas, ang sabi ni Loisa. Naku, ganyan din ako nung umpisa ko dito, pero masasanay ka rin, sagot ko. Sana nga, pero baka matagalan pa ako bago masanay sa lugar na to eh. At namimiss ko na rin ang gimmick-gimmick. Ganun ba? Ano ba ang hilig mong gawin kapag lumalabas ka? Tanong ko. Minsan, mag-disco. Haba, ngayon ko lang nalaman na mahilig ka palang sumayaw. Hindi naman, pero gusto ko lang ng masayang lugar para hindi ako naboboring. Sagot niya. Hayaan mo, minsan gimmick tayo. Nako talaga? Promise mo yan aantayin ko yan, ang sabi niya. Sige, akong bahala sa'yo, mag-e-enjoy ka ng gusto. Lumipas ang mga araw. Sa telepono lang kami nagkakausap at balitaan. Minsan nga halos inaabot kami ng magdamag sa kwentuhan sa phone tungkol sa mga kamag-anak namin at kung ano-ano pang topic ang napag-uusapan namin. Hanggang sa nagkwento din siya about sa mga past boyfriend niya. Marami na rin daw siyang naging boyfriend, pero hindi ko na tinanong kung lahat sila natikman siya. Awkward naman kung bigla ko siyang tanungin about sa ganung topic, diba? May respeto naman ako sa kanya bilang babae at syempre bilang pinsan ko na rin. Maya-maya, bigla siyang nagtanong tungkol sa usapan namin kung kailan ko daw ba siya ipapasyal. So dahil sa nabigla ako, napa-oo na tuloy ako agad. Sabi ko, sige, itong darating na day off ko sa Friday at tamang-tama daw, wala rin siyang pasok. Ramdam ko ang excitement sa boses niya. Medyo nadala ako. Kaya sige, go kami sa Friday. Iyon na nga, dumating ang araw ng Friday at tinawagan ko ulit siya. Hello Loisa, anong oras kita pwedeng sunduin yan? Ang sabi ko. Puntahan mo siguro ako mga 9 p.m. O sige, paano? See you later ha. Nag-rent ako ng car that time para naman mas madali kaming makagala kung saan namin gustong pumunta. Dumating ako sa place niya sa usapan na oras at nagulat ako sa itsura niya. Malayong malayo na sa dating itsura niya noong kabataan niya. Mas nag-matured siya at gumanda pa lalo.
Nakapalda siya that time at sleeveless na damit. Medyo bumagay naman sa kanya ang color nito dahil medyo maputi naman siya. Wow! Ang sexy mo naman! Nakakahiya namang sumama sa'yo niyan. Ang bungad ko sa kanya. Naku, magtigil ka nga dyan. Medyo tumaba pa nga ako eh. Ikaw nga tong pogi pa rin pala. Ang sabi niya. Ha? Pogi ka dyan? Bakit? Kailan ba tayo huling nagkita? Matagal na yun ah. Hindi nga. Pogi ka naman noon pero mas lalo pa yata ngayon. Ang sabi niya. Natuwa naman ako sa sinabi niya kahit medyo nahihiya ako dahil ngayon lang kami nagkasama at nagkausap ng ganito. O siya, sige tayo lumakad na at baka maniwala pa ako sa sinasabi mo eh. Sabay tawa ko ng malakas. Pumunta kami sa isang bar na kilala sa live band. Ang entertainment ay disco kapag break time. Sobrang saya niya noong gabi na yun, pero hindi pala siya umiinom. Ladies drink lang ang kanya. O Loisa, anong iinumin mo? Mag-order ka lang at akong bahala sa'yo. Hindi ako umiinom eh. Ladies drinks lang ako. Sagot niya. Ganun ba? O sige, ako na lang iinom. Basta, mag-enjoy ka lang, okay? Nakadalawang pitchel rin ako ng drop beer. Medyo tinamaan na rin ako at gumagabi na. Kaya nagyaya na siyang umuwi pero inaya ko muna siyang maggala-gala sa ibang lugar. Mamaya na kita iyahatid. May alam akong lugar. Sigurado matutuwa ka at mag-e-enjoy doon. Sige. Pero wag tayong magtatagal ah. Oo, akong bahala sa'yo. Tara, bisa tayo? Dinala ko siya sa isang park kung saan malapit sa dagat at medyo matao gawa ng weekend at family day kaya natuwa siya nang makita ang place. Maganda rin ang simoy ng hangin nung time na yun. Umupo kami sa damuhan dahil wala kaming dala ng mga gamit. Hindi tulad ng ibang nandun na kumpleto sila sa mga gamit. Pati banig at unan yata ay meron sila. Pero okay lang naman kay Loisa. Masaya siyang kausap. Napakarami niyang kwento at parang hindi mauubusan. Habang tumatagal ang kwentuhan namin, nagiging mas komportable kami sa isa't isa. At naging normal na sa amin ang lahat. At hindi na kami nagkakahiyaan. Napunta ulit sa love life ang usapan namin. At ngayon, siya naman ang panay tanong sa akin. Dinaig pa yata ang isang reporter sa dami ng tanong sa akin. Kumusta naman pala yung anak mo at misis mo sa Pinas? Ang bungad niya sa akin. Ayos naman sila, yung anak ko dalaga na. Madalas ko silang makachat at video call. Ang sabi ko. Mabuti naman kung ganun. Mahirap kasi kapag malayo sa pamilya eh. Oo nga, namamiss ko na nga sila. Sagot ko. Eh di miss na miss mo na rin yung misis mo. Biglang pabiro niyang banat sa akin at sabay tawa ng malakas. Siyempre naman no, normal lang yun na mamiss ko siya. Matagal na kasi ako dito eh. Bakit? Wala ka bang naging girlfriend dito kahit minsan? Tanong niya. Uy, wala ah. Sa totoo lang, wala talaga. Maniwala ako sa'yo. Sa pogi mong yan eh. Wala bang nagkaka-interes sa mga babaeng kasamahan mo? Wala talaga. Tsaka malay ko sa kanila no. Hindi ko naman sila pinapansin eh. Paano nga kung may magkagusto sa'yo? Huwag mong sabihin na hindi mo papatulan. Depende, syempre. Sagot ko. Ganun ah. Sige, susumbong kita sa asawa mo. Hay nako, joke lang yun. Tsaka kontento na ako ngayon. Anong kontento? Pakiklaro nga ang wika niya. Medyo naging makulit si Loisa. Parang tanong sa akin at mukhang may ibig siyang tukuyin sa sinabi ko na kontento na ako. Hindi ko rin malaman kung ano pa yung gusto niyang malaman tungkol sa akin. Nagulat na lang ako nang bigla niyang tanungin ang isang bagay.
Aminin mo nga sa akin ang totoo. Kumusta naman yung karanasan mo sa babae dito sa abroad? Natulala ako sa tanong niya na yun. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba siya o magsisinungaling ako. Minabasa ko ang isip niya kung nagbibiro lang ba siya sa mga tanong niya, pero mukhang seryoso naman. Anong klaseng tanong naman? Below the belt na yan eh. Ano ka ba? Para namang hindi tayo magpinsan yan eh. Huwag ka nang mahiya. Open-minded ako sa ganyan, no? Sa sinabi niyang yun, ay medyo nalinawan ang isip ko. At palagay ko nga, tama siya. Wala namang masama sa tanong niya. Siguro ako lang ang malikot ang isip, kaya sinagot ko siya ng diretso. Well, sa totoo lang, simula nung dumating ako dito, wala pa akong babaeng nadadala sa kama. As in, zero talaga. Medyo nagulat siya sa sagot ko at parang hindi siya makapaniwala. Excuse me, huwag mo nga akong pinaglololoko, no? Sa pogi mong yan, mababakanti ka? Uwe. Yun ang totoo, sagot ko. So ibig mong sabihin wala talaga? Paano mo naman naiibsan yung pagkauhaw mo? Nabigla na naman ako sa tanong niya at parang nakaramdam ako ng excitement sa usapan namin. Biglang nagising ang diwa ko sa kanya. Alangan naman sabihin ko pa sa'yo kung paano. Siyempre, alam mo namang gawain ng lalaking walang jowa eh. Ano nga, hindi naman ako manghuhula no? Sagot niya. Napapaisip ako bigla kung tama ba tong topic namin. Babae siya at hindi ko akalain na ganito ka-open-minded si Loisa. Lalo't ngayon ko lang siya nakasama ng ganito. Kalaunan ay napilitan na rin akong magkwento sa kanya. Ang ginagawa ko syempre kapag mag-isa ako sa apartment at wala yung roommate ko eh. Ano pa nga ba? Di nagsisikap na lang mag-isa. Medyo malumanay kunwari ang boses ko at malungkot para malaman ko ang face expression niya. So, pakiklaro nga yung sinabi mo pagsisikap para naman malinaw sa akin. Ang sabi niya. Yun nga, alam mo na yun. Grabe kaya, nakakahiya, baka may makarinig sa atin. Sabay tawa ko ng malakas. Nahalata ko na medyo dumikit siya sa akin at bumulong. Ayan o, siguro naman wala nang makakarinig sa atin ha. Nasa tabi mo na ako. Sige na, sabihin mo na ano nga yung ginagawa mo kapag mag-isa ka? Tumingin muna ako sa mata niya. Mukhang may tinatagong kapilyahan itong si Loisa. Maya-maya, bigla niya akong tinapik sa balikat ko. Hoy, ano bang tagal mo namang sumagot eh? Huwag ka na kasing mahiya sa akin. Basta yun na yun. Kakailan ka naman sa isang araw? O sa isang linggo? Mga 4 every week siguro. Minsan 2 sa isang araw. Umaga't hapon. Sagot ko. Wow, hastig ah. Di puro kalyo na yung kamay mo. Kita mo to, tatawanan mo lang naman pala ako eh. Ikaw kaya, malayo ka sa mahal mo. Ewan ko lang din. Ganyan din naman ang mga babae. Feeling nyo kayo lang bang mga lalaki? Sa tono ng salita niya, parang bigla akong tinaplan. Dito na nag-umpisa ang mas malalang usapan namin. Feeling namin, hindi kami magkaano-ano. Sunod-sunod na tanong ang naging palitan namin. Lumapit pa ako ng husto sa kanya at idinigit ko ang sarili ko habang nag-uusap kami. Maya-maya, niyaya ko na siyang umuwi. At ihahatid ko na sana siya sa kanila nang bigla niyang sabihin na gusto niyang makita ang boarding house namin. Dito ko naisip na baka magkaroon pa ako ng chance kay Loisa. Mabuti pa nga para makilala mo rin mga kasama ko dun, ang sabi ko. Pero sa totoo lang, kunwari ko lang yun. Nasa work lahat ng mga ka-flat ko.
Sige, no problem. Tara, alis na tayo, ang sabi ni Anne. Pagdating namin sa lugar ko, namangha siya dahil maganda ang boarding house namin. Malinis to kahit mga lalaki ang nakatira. Masisinop naman kasi kaming lahat eh. Ang ganda naman ng flat ninyo at sobrang linis pa. Hindi gaya sa amin. Puro babae nga, pero mga balasubas gumamit at ang tatamad pang maglinis. Nako dito, hindi uubra yung ganyan kapag nagkalat ka. Mapapalayas ka. Malamang, yung room mo, super linis din siguro nun. Pwede ko bang makita? Tanong ni Anna. Yun lang pala eh. Halika, sama ka sa akin. Dito yung kwarto ko. Dalawa lang kami dito ng kasama ko. Mamaya pa yung uwi ng roommate ko eh. Mga alas 11 pa ng gabi. Di pwede pa ako matulog at magpahinga dito. Hindi pa pala uuwi roommate mo eh. Bago pa ako makapagsalita, bigla na lang siyang humiga sa bed ko at parang pagod na pagod siya na hindi na niya halos namalayan na nakabukas ang kanyang hita paharap sa akin. Napalunok ako bigla. Nadala ako ng sobra sa kanya, pero iningatan ko na hindi niya to mahalata. Siyempre, pag-good boy effect muna ako sa kanya. Maya-maya, habang nakatayo ko sa gilid ng kama, hinatak niya ang kamay ko at sinabing tabihan ko raw siya. Halika nga rito, bakit ka ba nakatayo dyan? Hindi ka ba hihiga o upo muna? Kanina pa tayo sa labas. Nakakapagod na talaga. Gusto ko na rin magpahinga eh. Ang sabi niya. That time, wala na akong nagawa kung hindi tumabi sa kanya. Dito ay muling nabuhay ang pagkatao ko. Sinabi ko muna na magbibihis ako dahil naiinitan ako kahit naka-aircon kami. Dali-dali akong kumuha ng short ko para walang sagabal kung sakaling may mamamagitan sa amin ngayong gabi. Pagbalik ko sa kwarto, nagulat ako sa nakita ko. Nakaangat ang isang paa niya. Hindi ko maiwasan na hindi sumulyap, kaya sinabihan ko siya na ayusin ang pagkakatihaya niya. Hoy babae, ayusin mo nga yung higa mo at kitang-kita ko na yung kaluluwa mo eh. Baka mamaya niyan, hindi ako makatiis sa'yo. Joke lang. Asus, kunwari ka pa eh. Gustong-gusto mo naman. Pabayaan mo lang ako at tumabi ka na lang sa akin, okay? Sa sinabi niyang yun, hindi ko na napigil ang sarili ko. Binaba ko na agad sa harapan niya ang short ko at napangiti na lang ito sa nabungaran. Sa puntong yun, dali-dali akong sumampa sa kama. Isinampay ko ang dalawang paa niya sa balikat ko hanggang sa tuluyang umuga ang higaan namin. Wala na kaming nagawa kung hindi pakawalan ang nararamdaman namin sa isa't isa. Parehas kaming natangay ng alon. Halos mawala sa katinuan si Loisa. Parang ayaw na niya akong pakawalan ng mga oras na yun. Ilang sandali pa ay tuluyan kaming napadpad sa rurok. Hingal at bagsak kami pagkatapos. Nagkayakapan kaming dalawa at nagkaroon kami ng konting pag-uusap bago ko siya inihatid sa kanila. Napag-usapan namin na isikreto na lang namin yung namagitan sa amin. At sinabi ko rin na kung pwede sana, ito na yung una at huli namin. Mahirap na eh. May anak at asawa na ako. Naintindihan naman niya yon kaagad. Nagpasalamat na lang siya sa akin dahil sobrang napasaya ko raw siya nung araw na yon. At hindi daw niya makakalimutan ang nangyari. Simula noon, hindi na rin naulit ang namagitan sa amin ni Loisa. Pero inaamin ko, kapag may time na ako lang mag-isa, ay namimiss ko ang nangyari sa amin ni Loisa. Hanggang dito na lang po muna ang istorya ng aking buhay. Sana ay nag-enjoy kayo.